magandang gabi po sa inyong lahat. Bagamat wala pa nagjo-join. Yan, so tayo ay mag-aral na 6:28. So medyo na late lang po tayo. Pagpatuloy natin ang pag-aaral natin panghuling talakayan o pagtalakay sa Isaiah chapter 51. Yan, nandiyan na si Pastor Tuat. So isang verse na lang ang tatalakayin natin sa gabing ito, chapter 51 verse 23. At ating i-recap mamaya ang buong nangyari sa chapter 51. Okay, tayo muna ay simula sa pamamagitan ng panalangin para tayo matuloy na matuto at gabayan ng Panginoon. Pray tayo. Muli po, Panginoong Diyos, maraming salamat po sa gabing ito, sa iyong patuloy na pagsama at paggabay sa amin sa pagkakaloob ng oras na ito, Panginoon, upang kami makapagpatuloy sa pag-aaral. Patuloy naming hinihingi ang iyong paggabay, ang iyong pagsama, at patuloy na pagtuturo sa amin. Buksan mo patuloy ang puso't isipan namin upang maunawaan namin ang mga salitang ito at ito'y maging kalapat-dapat sa aming mga buhay. Gawa namin ito sa aming mga pagkatao at sa pamamagitan nito'y lagi ka naming mapupurihan. Salamat po, dakilang Diyos, sa namin pinagkakatiwala ang lahat ng ito. Sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Okay, so magandang gabi nga po sa inyong lahat. Magandang gabi, Pastor Claude, at dito sa church. Kasama ko yung buong music team. Ayan, salamat. At tayo magkakasama sa gabing ito. Nawa ay magkakapag-join pa yung iba. Para tayo patuloy na makapag-aral. And then, mamaya isama-sama tayong mananalangin para sa kalalagayan din ng ating bansa, yung proteksyon ng Panginoon, patuloy nating hingin sa Kanya sa napakalakas na bagyo na darating. Okay, so i-review natin pansumandali yung mga natalakay natin yung nakalipas na mga araw doon sa verse 19 and verse 20. Ito ay nagpakita ng sitwasyon ng Israel o ng mga tao. At nakita nga doon yung mga nangyaring sakuna at yung kalalagayan ng mga tao na napakatindi ng kanilang kahirapan na nararanasan. Lupaypay na nakahandusay sa lansangan ang mga tao. At yung sitwasyon na lupaypay, parang alam mo yung parang walang kalakas-lakas na makita at talagang sila'y hirap na hirap dahil sa kanilang naranasan, kapighatian at kahirapan nung sila ay mabihag. Ayan, magandang gabi, Pastor Nanding. Salamat po sa inyong pagsama. And then doon naman sa verse 21 and 22, nakita ni Yahweh yung sitwasyon ng kaniyang mga tao ng kaniyang bayan. Kaya siya nanawagan sa kanila na sila ay makinig sa kanya at manumbalik sa kanya. At pag ito'y nangyari, pag ito'y ginawa niya, ay naandoon ang tulong, naandoon yung biyaya, yung paggabay ng Panginoong Diyos sa kanila ni Yahweh. At sabi nga niya doon, kaya ako'y inyong dinggin, kayong mga naghihirap o kayong mga lupasay sa matinding hirap. And then, ang sabi niya sa pangako niya sa pagkatapos ng verse 22, aalisin ko na ang kopa ng aking puot sa inyong mga kamay at magmula ngayon, hindi ka na iinom ng alak na iyan. Aalisin na, kakalimutan na ni Yahweh ang galit niya. So alam natin na ito ay propesiya at ito ay salita ng Diyos na mangyayari yung pagkawala ng kanyang galit sa pamamagitan ng sakripisyo ng Panginoong Hesus, yung kanyang kamatayan sa krus na mangyayari sa pagpapasimula ng bagong tipan. Now, yung 21 and 22 ay panawagan at pagbibigay ng pangako. This time, sa tatalakayin natin sa gabing ito, verse 23, ito yung katuparan ng pangako. At makikita natin dito yung gagawin ni Yahweh sa mga taong sumusuway sa Kanya o dun sa mga taong nagpahirap sa Kaniyang bayan. Ang sabi niya dito sa verse 23, aking ililipat ang inuming ito sa inyong mga kaaway na nagpahandusay sa inyo sa mga lansangan at pagkatapos kayo'y tinapakan. So, yung tinutukoy ditong inumin, ito yung binabanggit doon sa verse 22 na kopa. Yung kopa, ano ba yung nakalimutan ko na naman, yung parang kupita o inuman, no? Yung inuman. So, meron doong literal ito na iniinuman, nilalagay doon yung alak at tapos iinumin. Pero ibig sabihin, pag ininom, ito ay magiging bahagi ng kanilang pagkatao.
Ngayon, ang binabanggit dito sa verse 22 na kopa na aalisin ni Yahweh, ito yung kopa ng pagkapuot o yung ibinigay ni Yahweh na galit sa mga tao dahilan sa kanilang kasalanan. So, doon sabi niya, aalisin na niya ito sa mga tao, aalisin na niya yung galit at dadalhin niya sa mga taong, yan, magandang gabi Carla, salamat at ikaw ay nag-join. At itong galit niya na ito ay ililipat niya sa kanilang mga kaaway doon sa mga taong gumawa ng masama sa kaniyang bayan. So nagpapakita ito ng tila paghihiganti ng Diyos para sa kaniyang mahal na bayan o yung Israel. So kung ating dadalhin ito sa ating sitwasyon, sa kasalukuyan, yung mga tao palang gumagawa ng masama sa atin, pwedeng talagang hayaan na lang natin sila na gumawa ng masama kasi sa bandang huli, ang Diyos ang maghihiganti sa atin. At dito sa Lumang Tipan, maraming pagkakataon doon sa, I think sa awit na binabanggit na ang paghihiganti ay nasa Diyos. So, huwag tayong mag-isip na maghiganti o gumanti o gumawa ng mali sa ibang tao na gumagawa sa atin ng mali. Dahil sa huli ay makikita ng mga taong ito na ang Diyos mismo yung magtatanggol sa atin at maghihiganti o gagawa ng mali. At ito nga, yung binabanggit sa talatang 23, sabi dito, yung mga taong nagdala ng pagkahandusay sa inyo, yung mga taong umapi sa inyo, tinapakan kayo, sa kanila ko ililipat ang kopa ng galit o yung puot ko ay malilipat sa kanila. So ano ba yung ultimate na katuparan nito? So ito ay pwede nating isaisip na ito yung kaparusahan na ibibigay ng Diyos sa mga hindi mananampalataya o sa mga ibang lahi na sila ay dadali sa kahiyahiyang sitwasyon doon sa apoy ng impyerno. Yan. Ang talatang ito ay isang makapangyarihan at nakaaantig na talata na nagsasalita sa tema ng pang-aapi at pagpapalaya, kapwa sa mismong konteksto ng kasaysayan at sa mas malawak na aplikasyon nito. Ito ay nagsisilbing paalala ng katapatan at katarungan ng Diyos at nag-aalok ng pag-asa at katiyakan sa lahat ng nahaharap sa pang-aapi at pagdurusa. Ibig sabihin dito, matapos kang apihin, matapos kang makaranas ng pagdurusa, mayroon laging magandang resulta sa iyo. Mayroong kapakinabangan. Hindi forever yung kahirapan na nararanasan natin, dahil sa dulo, kung ikaw ay nanampalataya at sumunod sa Panginoong Diyos, siguradong pagpapalain kanya at bibigyan kanya ng karampatang biyaya, karampatang pabuya na nakalaan sa iyo. Yung reward na binabanggit din natin, no? Yan, so magandang gabi, Irene. Salamat sa iyong pag-join. Ang talatang ito ay isang testamento sa walang hanggang kaugnayan at kapangyarihan ng propetikong mensahe ni Isaiah at patuloy na nagsasalita sa puso ng mga mananampalataya ngayon. Yung binabanggit dito, bagamat ang immediate context nito, ang immediate na tao na kinakausap niya ay mga Israelita, pero alam natin na ang application nito ay hanggang sa ating kasalukuyang panahon, dahil lahat tayo darating doon sa panahon na ipaghihiganti ni Yahweh at ipaparamdam sa atin ng Panginoong Diyos ang kaniyang mga pagpupala doon sa kalangitan sa pagdating ng panahon na tayo ay dadalhin na niya sa kaniyang kaharian. Sa partikular pang talatang ito, si Isaiah nagsasalita sa mga tao ng Israel at naghahatid ng mensahe ng pag-asa at katiyakan mula sa Diyos. Gaano man tila kaimposible ang mga bagay sa panahon natin ngayon, sa dulo ng lahat ng kahirapan na to ay mayroong pag-asa, mayroong pangako ang Diyos. At alam nating lahat, pag pinag-usapan ang pangako ng Diyos, ito ay siguradong matutupad. Yan ay napakarami ng patunay na ating napag-aralan. Ang talata ay nagsasalita tungkol sa pang-aapi at pagdurusa na kinakaharap ng mga tao ng Israel noong panahon na yon. Ang imaheng ginamit dito ay kapansin-pansin at makapangyarihan na naglalarawan ng isang larawan ng taong niyuyurakan o tinatrato, inaapi, ibinababa. Kung pwede nating dalhin sa mga practical na sitwasyon, ito yung pwedeng hirap na hirap sa buhay, walang makain, tapos ay inaapi pa ng mga mayayaman. O kung meron dati ditong mahilig manood ng mga teleserye,
'Di ba sa panimula ng teleserye yung mga bida ay parang inaapi sila at sila yung nasa ilalim. Pero sa bandang huli, 'pag malapit ng mag-end yung drama o yung teleserye ay parang lumalakas yung mga bida at sila naman yung namamayagpag. So parang gano'n, mababaligtad ang sitwasyon. Ano po? At ang kagandahan sa usaping espirituwal, 'pag nabaligtad na yung sitwasyon, ang kasama natin ay ang Diyos. At siyempre alam natin na pagkasama natin ng Diyos ay hindi tayo maaapi at talagang ipaghihiganti niya tayo. Siya ang magbibigay ng proteksyon sa atin. Salamat po sa landing. Ang sabi nila, ang kahabagan ng Diyos sa kaniyang mga pinili, na andoon yung kahabagan. Hindi papayagan ng Diyos na maapi ang kaniyang mga pinili o yung mga taong dadali niya sa kaniyang kaharian. Magandang gabi, Nanay Gertrudes. Salamat po muli. Ang tema ng pang-aapi at pagkapalaya ay laganap sa buong aklat ng Isaias. At ang talatang ito ay walang pagbubukod. Pare-pareho, no? Halos lahat ng kabanata at mga talata sa aklat na to ay doon nakatuon ang pansin o ang context tema. Sinasalamin nito ang mga pakikibaka ng mga Israelita at ang kanilang pananabik na maligtas mula sa kanilang mga kaaway. Ang imahe ng pagiging sapilitang yumuko at ihiga ang kanilang mga katawan habang ang lupa'y nagsasalita ay nagpapakita ng pagkabaligtad ng sitwasyon. Gayunpaman ang pangako ng Diyos sa talatang ito ay mamagitan siya sa ngalan ng kanyang bayan at wawakasan ang kanilang pagdurusa. Ang wikang ginamit dito ay isang paalala na nakikita at nauunawaan ng Diyos ang kalagayan ng kanyang bayan at hindi niya hahayaang magpatuloy ang pang-aapi sa kanila ng walang hanggan. Kaya kahit yung nangyari sa Israel, o doon sa mga taong dinalang bihag sa Babylonia, nung nakita niya na sobra na yung kahirapan na nararanasan ng kanyang bayan, gumawa siya ng paraan para iligtas ang kaniyang bayan. Kaya yung mga pinagdaraanan nating kahirapan sa kasalukuyang panahon, hayaan lang natin. Bagamat talagang napakahirap dalahin, napakabigat, halos susuko ka na, pero napakaganda ng pangako ng Diyos na sa huli ay kakampi natin siya at hindi niya tayo pababayaan. Ang talatang ito'y nagsisilbing paalala ng katapatan at katarungan ng Diyos. Sa kabila ng mga kalagayang kinakaharap ng mga Israelita, tinitiyak sa kanila ng Diyos na kikilos siya laban sa mga nang aapi sa kanila at ibabalik ang kanilang dignidad. Yun na nawala, yung kahihiyan na nararanasan nila ay babalik ta rin. Di ba merong isang kabanata tayong napag-aralan na sa pagbaliktad ng sitwasyon, yung mga dating makapangyarihan ng mga hari at reyna o mga nangunguna sa Babylonia ay babagsak, pinapapunta niya sa lupa, pinapatira niya sa alabok at sila na yung maglilingkod sa mga taong pinili ng Diyos. Yan. Ang mensaheng ito ay magiging mapapagkunan ng kaaliwan at pag-asa para sa mga tao ng Israel na tinitiyak sa kanila na ang kanilang pagdurusa ay hindi walang kabuluhan at ang Diyos sa huli ay magdadala ng katarungan at pagpapalaya. Ano man ang kahirapan na nararanasan natin ngayon, sa dulo ay mayroong kapakinabangan. Dinidevelop tayo, isinasaayos tayo ng Diyos, kaya okay lang na maranasan natin ang mga ganyan. So again, yung salitang pruning, chastening, at saka ano pa ba yan, yung chiseling na ginagamit natin, yung sanctification, theologically, progressive sanctification, patuloy tayong isinasaay sa nililinis ng Panginoon para pagdating ng takdang panahon na ipapatupad na niya ang mga bagay na to, ay kwalipikado tayong lahat na makatanggap ng pagpapala. Totally malinis na tayo, wala na tayong anumang karumihan o mga kaisipan na taliwa sa sinasabi ng Diyos. Sa panghuling simbolismo, ang talatang ito ay makikita rin bilang anino ng sukdulang tagumpay ng Panginoong Hesukristo laban sa kasalanan at kamatayan. Yung paghihirap ng mga tao, yung kopa ng puot ng Diyos, ito ay dahilan sa pagkalubog ng tao sa kasalanan. Yung kanilang panlulupaypay ay dahilan sa kanilang pagkalubog sa kasalanan.
at ito ang nagdala sa kanila ng kahirapan. So sa huli, ay tatanggalin ng Panginoong Diyos yung kanilang pagkaalipin sa kasalanan at sila'y lubusang magtatagumpay. At ito ay tagumpay na magsisimula sa kamatayan ng Panginoong Hesus sa krus. Sa bagong tipan, ang Panginoong Hesus ay inilalarawan bilang pinakahuling tagapagligtas na dumating upang palayain ang sangkatauhan mula sa pang-aapi ng kasalanan at upang ibalik ang dignidad at kabuuan sa lahat ng naniniwala sa Kanya. Ang wika ng pagyurak at paglatag bilang lupa ay makikita bilang salamin ng pagdurusa at kahihiyan na tiniis ng Panginoong Hesus sa krus. Yung hirap ng pagkalupaypay at pagkaalipin ng mga tao, ito mismo yung hirap na daranasin ng Panginoong Hesus doon sa krus dahilan sa pagkuha niya at sa pagdadala niya ng ating mga kasalanan. Bagamat siyempre ito ay nangyari na, pinapaliwanag lang natin ng mga bagay na ito. Yan. Magandang gabi, Brother Edgar, at salamat sa iyong na-share. No? Magandang talata ito. They will soar on wings like eagles. Yan. Ang sitwasyon na ito na tinatalakay sa talatang ito ay foreshadowing ng tagumpay na mangyayari sa muling pagkabuhay nating lahat. Siyempre, alam natin na yung pagwawagi, lagi nating binabanggit, particularly pagdating natin sa chapter 52, na mayroong tatlong sitwasyon na posibleng mangyari ang mga bagay na to. Una, yung physical o literal na pagtatagumpay ng mga Israelita, pagbabalik nila sa kanilang lupain sa Jerusalem. Pangalawa, yung pagkatapos ng buhay ng makasalanan sa panahon ng Panginoong Hesus ay namatay na sa krus. At ang pangatlo, yung pag-akyat nating lahat na mananampalataya doon sa kalangitan sa piling ng Panginoong Hesus. At itong lahat ng ito ay mangyayari. At ito'y tinutukoy dito sa mga talatang ito ng aklat ni Isaiah upang tayong lahat ay magkaroon ng pag-asa. Ang sabi sa tema na binabanggit kanina, ang talatang ito ay larawan ng pag-asa. Napakahalaga na ating makita ito, maunawaan kahit sa ngayon kasalukuyang panahon. Ito ay ipinaunawa ni Propeta Isaiah sa mga Israelita noong panahon ng Lumang Tipan at hanggang sa kasalukuyan ay patuloy na ipinapaalala sa atin upang hindi tayo manghina, upang tayo magpatuloy na manampalataya at kumapit sa Panginoong Diyos upang hindi tayo manlupaypay na kagaya ng binabanggit din dito. Upang tayo patuloy na mamuhay ng buhay na kalugod-lugod sa Panginoon, malayo sa kasalanan, malayo sa mga masamang gawain, at maipamuhay natin yung totoong buhay ng isang mananampalataya. Napakahirap na gawin ang mga bagay na to, particular sa ating mundo, na laganap ang kasamaan, laganap ang kahirapan, at mga hindi mo maintindihan mga sitwasyon ng kaapihan. Pero patuloy na pinapanawagan, patuloy tayong tinuturuan ng salita ng Diyos na sa kabila ng lahat ng ito, ay pilitin natin sa biyaya ng Banal na Espiritu na makapamuhay ng tapat sa Diyos at maisaayos natin ang ating mga buhay. Sa ating pagtatapos sa Kabanatang 51, ayon sa Reformed Theological Perspective, ano po, nabanggit ko sa inyo dati, na yung ating pinag-aaralan ay hindi simpleng interpretation. Maraming mga binabasa tayong libro, may mga nire-research sa internet, pero doon tayo nakatingin sa perspektibo ng pagiging reformed. Ito'y nakasentro, ang Kabanatang 51 ay nakasentro sa soberanong biyaya ng Diyos. Pagkat bukas matatalakay uli natin itong conclusions na ito. Ano po? Ang walang hanggang kalikasan ng kaniyang tipan at ang katiyakan ng kaligtasan para sa mga nagtitiwala sa kanya. So kung ating titingnan yung ating mga tinalakay simula sa verse 1 hanggang sa verse 23, ipinakita dito ng Diyos kung ano yung kaya niyang gawin at kung ano yung nararanasan ng kaniyang mga anak. At sa dulo, ano yung kaya niyang gawin para iahon ang kaniyang mga taong pinili upang maiayos at mapanumbalik sa kanilang dating sitwasyon. Ito yung tinatawag na pagpapanumbalik sa dating sitwasyon. Ang kabanatang ito ay nagsimula sa mga pangaral na makinig ka sa akin
at itinuro ang mga sumusunod na katwiran at yung mga salita dito binabanggit, mga parirala. Una, sabi, makinig ka sa akin. Pangalawa, sumusunod sa katwiran. At pangatlo, hinahanap ang Panginoon. Itong tatlong gawain na to, pakikinig sa Diyos, pagsunod sa katwiran, at patuloy na paghahanap sa Panginoon. Ito yung tatlong bagay na pwede nating gawin sa ating mga buhay upang tayo panatiling nakakapit sa Kanya. Yan. Sabi ni Pastor Claude, ang Diyos ay palaging nakasuporta sa Kaniyang piniling lingkod. Alam niya ang bawat pangangailangan natin, kaya tayo ay patuloy na sa Kanya ay umasa at magtiwala. May pagkakataon na parang hindi natin nakikita ang suporta at pag-asa sa Diyos. May pagkakataon na parang sa kabila ng ating pananalangin at pagsisikap ay parang walang nangyayari, parang hindi natin nararanasan. Pero wag tayong magulumihan, wag tayong magsawa dahil pagkatapos ng lahat ng ito, sa dulo ng lahat ng paghihirap na ito, mayroon at mayroong biyaya, mayroong plano ang Diyos. Pwedeng hindi natin makita ngayon ang lahat ng yan. No? Pero sa dulo ay mauunawaan natin. Sa unang Korinto, nalimutan ko yung kabanata, may binabanggit doon na sa huling panahon, pag makikita natin ang kabuuan ng plano ng Diyos. Sa ngayon ay parang nakikita lang natin ay puro imahe pa lamang, images pa lamang, o mga foreshadowing. Pero sa dulong panahon, makikita natin yung katotohanan at katuparan ng lahat ng kaniyang pangako. At yan tinatalakay dito sa kabanatang 51. Ang paghahangad na ito ng katwiran ay nakabatay sa tipan ng katapatan ng Diyos. At doon sa unang bahagi ng kabanata, tinawag na bato, kung saan ang mga tao ay hinukay o hinanap ang pinagsimulan ng kanilang lipi o ng pangako niya. At dito nga ay tinalakay natin ang buhay ni Abraham at ni Sarah, kung saan nagsimula ang pangako ng Diyos. Kung iisipin mo, napakahaba ng panahon, around 4,000 years ba ang nangyari, bago matupad itong, o more than 1,000 years ang nangyari, ang lumipas, bago matupad ang pangako ng Diyos kay Yahweh. Ang pangako ni Yahweh kay Abraham, na dadami ang kanyang lahi, ang kanyang lipi. At pagkatapos na mangyari ito, naghimagsik pa ang mga tao, pero mayroon pa ring pangako ang Diyos. At hanggang sa kasalukuyang panahon, patuloy itong nangyayari. So ito'y nagbibigay ng patunay na ang kapangyarihan ng Diyos na magligtas at magpanumbalik ay hindi batay sa lakas o bilang ng tao, kundi sa kanyang walang hanggang layunin. Kaya nga, lagi nating sinasabi, hindi naman tayo nagmamalaki, iilan man tayo, sa totoo lang po, iilan naman talaga yung totoong mananampalataya. At sa mga nagsasabing mananampalataya, iilan naman yung reformed. Pero sa totoo lang po, kung pagbabasihan natin sa ating pag-aaral, ang totoong mananampalataya ay yung totoong reformed. Yung mga hindi na reformed, para magkakasala ba ako sa sabihin ko, himuhusga ba ako sa sabihin ko, hindi totoong nanampalataya ang mga yon? Kasi walang pagbabago. Yung word na reform is reformation na bago. 2 Corinthians 5:17 ang sabi, binago na sila. So kaya, ang totoong mananampalataya, ang totoong pinili ng Diyos, ay yung mga reformed Christians. No po, sabihin niyo kung masyadong judgmental ba ako, paano naman yung iba? At least walang magagalit sa akin dito dahil kasama ko kayong lahat. Kasi pag nagbabanggit ako ng mga ganitong bagay, lagi ako inaatake. Naalala ko, meron akong isang training sa Baguio pa naman yon. Sabi ko, ang makakarating lang sa langit ay yung mga matured Christian. Abay, nagalit yung mga Baptist. Paano naman daw, ano ba ibig sabihin ng matured? Paano hindi nag-mature daw? Di syempre, basahin natin ang Bible. Kasi kung Kristiyano ka, magmamature ka naman talaga eh. At kung reformed ka, ay totoong nabago ang pagkatao mo. So, yun ang totoong makakarating sa kaharian ng Diyos. Ayan. Kaya, paulit-ulit tayo. Bukas, tatalakayin na naman natin sa pulpito yung pagbabago at pamumuhay ng tao ng mananampalataya bilang binago ng Diyos.
Talagang ano, walang katapusang pag-aaral po 'yan, eh, kasi talagang kailangan ipaalala ng ipaalala ang pagbabago at pamumuhay ayon sa ginawang pagbabago ng Diyos sa atin. Muli ay binibigyang diin sa kabanatang ito ang mga sipi ng kaaliwan at pag-asa na naghihikayat sa mga Israelita at maging sa ating sa mga tao sa atin sa kapanahunan ngayon. Lagi nating dapat na tingnan, lagi natin dapat na maunawaan na ang Diyos ay may plano at bago pa tayo likhain, alam na ng Diyos ang kanyang plano at alam na ng Diyos kung ano ang kanyang gagawin. Maaring hindi natin nalalaman pero malinaw na mayroon siyang gagawin. Nakadisenyo na, mayroon ng kumbaga sa engineering o sa arkitekto ay nakaprint na yung blueprint, i-implement na lamang ng construction. So gagawin na yon at ipapatupad na lamang lahat ng Diyos. Ayan, kaya hindi ito matutupad. Eh sa construction, pagka nagkaroon ng pagbabago, ay panibagong kontrata yan, panibagong um, change order yon, panibagong sistema. Kaya dito, ganun din ang gagawin ng Diyos. Yung kanyang disenyo, yung kanyang pinlano nung unang panahon pa, bago palikhain ng mundo, yan ay siguradong kanyang ipapatupad. Otherwise, magiging sinungaling siya. Dahil sinungaling siya sa sarili niya, kung ganun, alam natin na hindi naman totoo yon. At ang Diyos ay tapat at patuloy na magtatapat sa bawat isa sa atin. Kaya nga itong nangyari sa Israel, alam natin naman kung paano niya iniligtas ang mga Israelita sa napakaraming sitwasyon ng kahirapan at pagpapahirap sa kanila. Pero hanggang ngayon ay namamayagpag pa rin ang Israel. Itong ating pinag-aaralan dito ay mabigat na sitwasyon ng Israelita sa panahon pala ng lumang tipan. Ay panahon ng bagong tipan, marami pang nangyaring mabigat na sitwasyon sa kanila. At panahon ng modern age, panahon ni Hitler, yung Holocaust na tinatawag natin, ang dami pang nangyari. At hanggang sa kasalukuyang panahon, ang dami pa rin nangyayari sa Israelita. Pero still, nananatili ang pangako ng Diyos. Hindi niya pababayaan ang kanyang mga taong pinili. At tayo na mananampalataya ay kasama doon sa pinangakuan ng Diyos. Kaya, ang mensahe na pinag-aaralan natin, isa lang huwag tayong matakot dahil sa dulo ng lahat ng kahirapan, ang Diyos ay naandyan at hindi niya tayo iiwanan, hindi niya tayo pababayaan. Meron siyang napakainam, napakakumpletong plano sa ating lahat. Pero syempre, alam na natin ito, bago tayo makarating doon ay makakaranas tayo ng maraming paglilinis o pagsasaayos sa ating buhay. Dahil dinidevelop ng Diyos ang ating pagkatao sa isang perpektong sitwasyon, perpektong kalalagayan na karapat-dapat doon sa kaniyang kaharian. So, sa ngayon ay hanggang doon lang muna ang ating tatalakayin. Medyo mabilis lang kasi yung ibang part ng summary ay tatalakayin din natin bukas sa ating reflection. So, bukas tayo ay ang ating tatalakayin ay mula verse 16 hanggang 23. Okay, 8 talata ito at titingnan natin kung ano yung mga nangyari dito. Muli natin babalik-aralan, so pwede kayong mag-advance reading kung may pagkakataon kayo. Ayan. Okay, so pansamantala, tatapusin natin ang ating discussion sa gabing ito at bukas natin ipagpapatuloy sa ating reflection. Nawa ay makapag-share ang bawat isa ng mga natutunan at ng mga bagay na pwedeng ilapat sa ating mga buhay dito sa mga talatang ito. Sige po, tayo ay magwakas muna pansamantala sa panalangin. Muli po, Panginoong Diyos, kami po ay nagpupurit, nagpapasalamat sa iyo sa katapos naming gawain. Salamat po sa mga taong nag-join na kasama namin. Salamat sa mga nakakonect sa online at maging dito sa church. At sa pagkakataong ito, Panginoon, salamat sa karunungan at sa paalala na patuloy mong ibinibigay. Ang patuloy naming dalangin, Panginoon, patuloy kami sa iyo umasa, patuloy kami sa iyo tumingin at huwag kaming manlupaypay, huwag kaming mag-isip na sumuko o mawala sa pagkakapit sa iyo dahil napakatunay at totoo ng mga bagay na pinangako ko sa amin at ito'y magaganap sa takdang panahon. Ama, patuloy kami malapit sa iyo sa sitwasyon ng aming bayan, Panginoon. Ang hindi namin maunawaan ay napakatindi ng
mga trahedya na nangyayari sa bayan namin. Inuulan kami ng korupsyon, ng pagnanakaw ng mga pera ng kaban ng bayan at inuulan din kami ng bagyo at ng mga natural calamities. May lindol, may pagsabog ng bulkan, may pagbaha at napakalalaking sakuna. Ama, sa mga panahon na to, maraming natatakot, maraming nabibigatan, nawawalan posible ng pag-asa dahil sa napakalaking unos na posibleng bumangga sa aming bayan. Kung titingnan sa mga illustration, sa mga satellite images, talaga namang kakainin ng cyclone na ito, ng unos na ito ang aming buong bansa. Pero Panginoon, hindi namin alam kung anong purpose mo sa mga bagay na yan. Ang isang malinaw ay gusto mo kaming turuan, kagaya ng pinag-aralan namin, gusto mo kaming patatagin, at gusto mong patuloy kami na kumapit sa iyo. Ama, sa'yo namin tinatagubilin ang lahat ng ito. Ano't anuman ang sitwasyon, kami po'y lumalapit sa iyo. Ikaw po ang magbigay ng katatagan sa amin. Ikaw ang magbigay ng proteksyon. Alam mo, Panginoon, kung anong nararapat sa bawat isa sa amin. Kung ano po ang plano mo na sa tingin mo at sa pagkaalam mo ay makakatulong sa amin, ikaw na po ang bahala, Ama. Aming pinagkakatiwala sa iyo ang buong buhay namin. Mangyari nawa ang kalooban mo at ikaw ang masunod. At sa lahat ng mga bagay na ito, makita at ma-realize ng mga tao ang kahalagahan ng pananampalataya, ng paglapit sa iyo. Makita nila, Panginoon. Nakakalungkot na may mga taong kahit sa social media ay nananalangin. Samantalang nung mga kapanahon nang wala namang sakuna, wala namang krisis na ganito, hindi naman sila nananalangin. So, Panginoon, ikaw na po yung bahala sa aming lahat. Patuloy naming tinatagubilin sa iyo. Ikaw po ang mag-provide ng mga pangangailangang material, pinansyal, at maharap ng bawat isa sa amin, lalo na ng aming gobyerno, ang mga bagay po na ito. At sa aming mga mananampalataya, ikaw po ang mangusap sa aming lahat na kami sama-samang dumulog, patuloy na manalangin upang maipaabot namin sa iyo ang aming mga daig at ikaw ay aming maparangalan. Salamat po, dakilang Diyos, sa lahat ng ito. Ikaw po ang gumawa at kumilos sa aming kalagitnaan. Itaas namin ang iyong pangalan sa kabila ng lahat ng ito, Ama. Sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Okay, so maraming salamat muli mga kapatid sa inyong lahat. Salamat kay Pastor Claude, kay Brother Edgar, kay Mami Ay, Nanay Gertrudes, siyempre si Carla, si Pastor Nanding, sino pa ba ang nandito? Ayan, yun lang po ang nakita ko nag-appear dito. So yung kung meron diyang naka-join na hindi nag-appear ang pangalan kasi walang message, ay muli po maraming salamat sa inyong lahat. At syempre dito sa church, ang music team, salamat po sa inyong pagsama. God bless everyone. To God be the glory. See you tomorrow.